Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is John, and if this is your first time watching my video, please don't forget to subscribe and click the bell button to get notified of my new content. And ayun na nga, ang tagal ko nang di nakapag-vlog. And right now, i-vlog natin about sa Etiap. Actually guys, siguro 2 months ago, may ginawa akong vlog about my Etiap journey. And then, nung mag-edit na ako, unfortunately, na-delete ko pala yung video. So, di ko na siya ma-retrieve. And naging busy na din ako, kaya wala ako na-i-post. Kaya pasensya na. So, anyways, last week, ayan, graduation ceremony namin sa Dagupan, sa Pangasinan State University. So, last week talagang dumayo kami dun sa Pangasinan. Malayo sa amin yun eh. Dumayo talaga kami dun para maka-attend dun sa graduation ceremony. And ayun lang, nakakatuwa siya. And tara, balikan muna natin yung naging Etiap journey ko. So last February 2023, last year, doon nung nabasa ko yung post sa isang comment, nakalimutan ko kung saan group siya, basta may nabasa akong comment about this program. Then I did my research na wow, mayroon pala talagang ganitong program na Etiap. And yun nga, napadpad ako sa etiap.org. So yun yung website nila and yung Facebook page. So, ito kasing Etiap, ito nga yung pwede mo maituloy yung pag-aaral mo ng college through your work experiences. So, ang kinakount nila, parang may points yung bawat work experience mo. And you need to have an accumulated of at least 5 years work experience. And for example, kailangan related yung work experience mo dun sa kukunin mong course. For example, ako, ESL teacher ako, or English as a second language teacher ako for more than 5 years, siguro 7 or 8 years na. So, ang kinuha ko is Bachelor of Secondary Education, major in English. So, related dapat. And please, wag niyo po akong tanungin kung ano po yung tamang course para po sa inyo kasi hindi po ako magaling dyan. Tanungin niyo na lang po siguro yung mga schools na napili nyo and magpa-evaluate po muna kayo. So yon, going back, so education nga yung course na related dun sa job experience ko, kaya naghanap ako ng school na pasok sa budget. Kasi madami ako natanungan na school, hindi ko na babanggitin ko ano-ano siya ha, pero ito yung napili kong school, yung PSU or yung Pangasinan State University Asingan Campus. Kasi siya yung pinaka may budget meal yung budget friendly na school. Ang mababa lang, siya yung pinaka mababa na tuition fee sa lahat ng natanungan ko. So, ayun, nakita ko kung sino yung focal person nila, which is si Professor, si Miss Aying. Ayan, napakabait na, ayun na, kinulit ko na siya. Nagtanong sa kanya. Minsan, hindi siya agad makakasagot because I know, nakakasagot sa akin dati. Because I know, busy din siya kasi professor din talaga siya sa Pangasinan State University. And then, first evaluation, kinulang ako ng points. Kailangan kasi magkaroon ng 60 points para makapag-enroll ka sa Etiap. So, ang nakuha ko that time is 53 na points. So, kulang pa ako ng 7 points. Ayun nga, nag-advise sa akin si Miss Aying na kumuha ko ng mga online training. Pwede daw sa Vibal, sa TESDA. And ako, ang kinuha ko yung TESOL training, TESOL certification, related siya sa ESL teaching. So, nag-self-training muna ako. So, dun nga sa TESOL, training muna. Siguro mga 1 week din yun na nag-train ako. 1 week or 2. Then, ayun, nakapasa na ako, nakakuha na ako ng certificate. Ano lang guys ha, make sure na legit yung mga nakukuha nyong training programs or mga training certifications. Eto, nakuha ko yung TESOL na to through a friend. Siya lang din na nag-refer sa akin dito. For the pointing system or yun nga, nakakuha ko ng 53 points. So, wag niyo po akong tanungin doon kasi hindi po ako yung nag-evaluate. Baka din po kasi magkakaiba siya base sa course na kukunin nyo or baka magkakaiba siya about school. I'm not sure. Kaya tanungin na lang po natin yung mismong university. And then, going back, so February ako nag-try mag-research about Etiap, and then March, noon nakapasa na ako dun sa second evaluation and officially enrolled na.
modular or self-study. Yun, natapos ko naman siya. Siguro mga 4 months ko siyang natapos kasi na-challenge ako dito sa nakilala ko, sa naging friend ko na estudyante din. Kasi siya, ang bilis niya eh. Tapos, parang inano niya ako na, uy, tara, tapusin natin para makapag-exam na tayo. Kasi, yung exam niya, parang may mga specific dates lang siya. Hindi pwede, no, ma'am, tapos na ako, mag-exam na ako. Hindi ganon. May mga dates na binibigay. Nakaschedule siya. So, yun, siguro, mga 4 months natapos ko na yung module, and then, for education, nakapag final demonstration na ako, na lesson. And, medyo nagkaroon na ng bad news kasi naiba na yung cut-off sa enrollment. Kaya, February 2024 lang ako nakagraduate. So, this year lang ako nakagraduate. So, inabot siya ng 11 months. Kasi parang, nagkaroon sila ng meeting eh. Ano ba tawag doon? Basta parang nagkaroon sila ng meeting and instead na pasok ako yung March enrollees, imbis na pasok siya dun sa isang SEM, napunta ako dun sa susunod na SEM. Naabutan ng cut-off. Kaya, yun nga, February ako naka-graduate. So, okay lang naman sa akin kasi hindi naman din ako nagmamadali. And dahil busy din ako sa work ko that time and pag-volunteer sa community namin, so okay lang naman kahit na hindi ako naka-graduate in 6 months. Kasi 6 months yung minimum time for ITIAP. So, mahirap nga ba yung mga modules na sinagutan, yung mga activities? Sa akin, merong mga mahirap, especially yung mga major subjects. Kasi parang kailangan talaga i-apply mo siya. And then, meron din naman na madadali lang kasi nandun na din mismo sa module yung mga sagot. What I did was, nag-aalat talaga ako ng time, let's say, an hour or 2. Basta may time talaga ako sa isang araw, an hour or 2 para mag-aral ako or basahin ko yung mga module. Minsan din kapag sobrang busy ako sa mga household chores, ginagawa ko na lang yung PDF file, may read aloud, di ba? So, yun na lang ginagawa ko para habang naglalaba ako or nagluluto, nakikinig ako. And then, after nun, babasahin ko na lang ulit. Parang browsing na lang yung gagawin. So, ganun. So, kailangan talaga consistent lang tayo sa pag-aaral kung gusto talaga nating matapos. So, this year nga kasi gagraduate na kami or yung graduation ceremony. So, kailangan na namin ng graduation picture. So, syempre, kailangan pumunta ng school kasi nandun yung kuha nila na studio na magpipicture. And then, syempre, ang layo ko doon. Alam, pumunta pa ako doon para magpa-picture. Buti na lang, merong malapit sa amin na studio. Ay, yun, nag-research na naman ako, nag-check ako sa Facebook kung saan meron na studio na magaling mag-makeup kasi hindi ako marunong mag-makeup. Eh, nakita pa yung mga tigawat ko. Hindi ako marunong mag-makeup eh. So, yun, buti nakahanap ako ng studio na sila na yung lahat. Sila na hair and makeup. Then, sila na din bahala sa toga. Meron na sila nun. Tapos, saan ba siya? Doon sa Antipolo. Doon, ang pangalan niya ay Click Lounge Studio. Kung familiar kayo sa Antipolo Shopwise, malapit siya doon. Yan, sila na ngayon gumawa ng hair and makeup. And then, may available na din sila. Ano nga ba tawag doon yung blue na nilalagay sa toga? Kasi blue is for education. And then, kumpleto na siya sa toga. Naging problema ko lang that time is yung damit ko. Kasi meron na akong, ang tawag doon sa Filipiniana na bolero. Kaso, yung panloob na kailangan cream or white, wala pa ako noon. Kaya, bumili na lang muna ako sa Taytay, palengke. Kasi din yung mga murang bilihan eh. Buti lang talaga malapit din ako doon. So, yan bumili ako doon ng, ano nga siya actually eh, palda lang siya. Palda. And then, sa pictorial, for the grad picture, may nilagay lang ako na pampatong na sleeveless. And then, yung palda na mahaba. Pero, ni-repair ko yun eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya, anong ginawa kong ano yung naging itsura niya. Kasi ginawa ko na siyang dress. Kasi mahaba masyado yung palda. Akala ko kasi magsusuot din ng toga sa school. Kaya na-imagine ko, ang pangit, lalabas yung sa toga, alam mo lalabas, ba? Ito yung dulo ng toga. Lalabas yung dress, ang pangit. Kaya ginawa ko, inangat ko na lang siya para maging dress. Anyway, so ayun nga, sa Click Lounge, ang ganda lang ng experience ko doon kasi talagang ang galing nung nagme-makeup. Kahit hindi ako marunong mag-makeup, nakikita ko na magaling siya kasi talagang natakpan niya yung mga pimples ko dyan. And yung sa hair din, ayan sila na nag-ayos. And sa pag-pose, unlike dun sa ibang studio na bahala ka na, sinasabi nila sa akin kung paano yung pose ko, kung ano yung kailangan ko ayusin, paano yung smile. Ayun, ang ganda lang na experience. August 2024, yung graduation rites namin. August 27th.
yun yung graduation rites. Kasi holiday nung 26 na, diba? So, 27, yun sa may Estancia, Dagupan. Din siya ginanap. And ang aga kong pumunta doon kasi maaga kailangan talaga dahil kinuha ko pa yung mga pin and yung mga kailangan namin. So, nung nandun na kami sa venue ng graduation, ayan, na-meet ko na finally si Miss Aying. And hindi lang kami nakapag-usap ng matagal kasi syempre busy din siya sa pag-distribute ng mga pins. Ayun, nakita ko na yung mga ETIAP na gagraduate or graduates. And pasensya na kung nakaka-chat ko kayo and nandun pala kayo sa graduation ceremony and hindi ko kayo napansin kasi talaga sorry ha, hindi kasi ako, hindi ako ganun ka-friendly na, oh hi, hindi ako ganun Parang antayin ko napansinin mo ako. So, ayun, so hindi ko alam kung nandun kayo, kaya pasensya na kung hindi ko kayo napansin or nabate. Pasensya na talaga. Yun, so nandun kami sa labas, nagantay kami para dun sa time, 8 a.m. yata yung start ng ceremony. And nahiwalay pa nga ako dun sa mga kasama ko na. Pero actually, kasi sila sa unang sem sila. Ako yung sa huli. So, nung time na naakit ng stage para dun sa, ang tawag dun, yung magpipicture na para sa diploma. Dun ako, nahiwalay ako sa kanila, nasarap sila. Ako siguro mga pang 4th row, ganun. Pero sumama ako sa kanila nung umakyat. Pero dun sa program, hindi nila ako talaga kasama. Kasi, yung sa program, 4 lang yata kami dun sa batch ko. And yung isa, yung friend ko, wala siya, hindi siya naka-attend kasi nasa ibang bansa siya. Yung dalawa, not sure ko nandun, pero parang wala din yata sila dun. So, buti na lang pala, sumama ako dun sa naunang SEM, naunang mga batch. Kasi kung hindi, baka mag-isa lang ako umakyat sa stage, nakakahiya. Ang saya lang. Diba? Parang, wow, hindi ko din naisip na makaka-graduate pa ako. Alam niyo yun, kasi ang focus ko, syempre, nag-asawa na ako, nagkaanak na ako, so focus ko na yung family ko. So, hindi ko din nakalain na makakabalik pa pala ako sa school and eventually makaka-graduate. And ang saya lang, lalo na nung naghagisa na ng, tawag doon? Tawag doon sa yun, yung parang sash. I'm sorry, nakalimutan ko. Ayun, yun nga nung naghagisa na ng gano'n, ang saya lang ng feeling niya. And, ayun, and yung pinaka nakakatuwa pa doon sa nakita ko doon sa graduation is yung meron pang mga 54 years old. Siya yata, yung katabi ko siya, sa pangalawang upuan. 54 years old and then meron pang mas matanda pa, siguro nasa 60s na or late 50s. Talagang may mga edad na sila and nakakatuwa lang na alam niyo na kita mo yung ngiti nila na-fulfill na nila yung kagustuhan nila na makagraduate. Kasi alam niyo yun, syempre, yung iba talaga na dati walang pera pang-aral and mas inuna nila yung mga anak nila na mga nagtrabaho muna. And ngayon, nakahanap sila ng ganitong opportunity para makapag-aral ulit. And ayun nga, nakagraduate na sila. Ang saya lang nilang tingnan. Alam niyo yun, nakakatuwa. Madami ako nakita na gano'n na mga may edad na din na ETIAP graduate. And meron din yung iba na mga galing pa talaga abroad na umuwi para lang maka-attend sa graduation rites. And yun nga lang, hindi na ako naka-attend dun sa lunch. Sa lunch na, merong invite na para dun sa lunch. Hindi na ako dun naka-attend kasi medyo tight na yung schedule namin ng family namin. Yun lang. Sayang di ako naka-attend. Pero yun lang, nakakatuwa pa rin makita yung lahat ng ETIAP graduates and yun nga, na-fulfill na yung dreams nila and finally, makakaangat na sila sa trabaho kasi alam naman natin, di ba, kapag, lalo sa Philippines, kapag hindi ka graduate, hindi ka agad mapopromote. Di ba? That's the reality. Kahit na anong galing mo, titingnan pa rin talaga yung educational background mo. Sa mga nangangarap dyan na makapagtapos ng pag-aaral, hindi pa huli ang lahat and hanap lang kayo ng school and ako marerecommend ko talaga, ayoko maging bias pero ito talaga marerecommend ko yung, syempre yung school ko, Pangasinan State University. Kasi nga, unang-una, mababa yung tuition fee and then yung si Miss Aying, napakabait.
And dito sa PSU, talagang legit siya na nagpo-provide ng ETIAP. And nakapag-produce na din sila ng mga estudyante na mga graduate na let passer. Mga nagtap pa nga sa licensure exam. Talagang marerecommend ko tong school na to. And magkakaroon na din sila ng business administration na course. Let's wait for that, guys. Thank you so much for watching my video. So if you have any questions, comments, and suggestions, just put them below or you can send me a chat. Yan, and sasagutin ko kayo sa abot ng makakaya ko. So again, sa mga hindi pa nakaka-graduate dyan, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi meron ng ETIAP. Yesterday nga may napanood akong video na meron silang ginagawang bill sa Senate about ETIAP na sana yung mga, kasi may mga level ng schools, ang PSU is level 3, yung level 3 lang na school, sila yung nakapag, eto pagkakaintindi ko lang ha, level 3 na school, sila lang na pwedeng mag-provide ng ETIAP. Hindi lahat ng university may ETIAP. Piling university lang talaga. And meron silang parang bill na ginawa na sana yung mga level 2 na schools makapag-provide din ng ETIAP courses para mas madami yung available schools. Na para hindi yung, kasi totoo lang, ako nahirapan ako sa paghahanap nung una nahirapan ako sa paghahanap ng schools. Kasi nga, yung mga gusto kong schools, hindi sila pa nag-o-offer. So, yun lang. So, sana mapasa yung batas na to about ETIAP para matulungan yung mga kababayan natin, lalo yung mga OFW natin na mas pinili magtrabaho abroad and hindi nakapag-aral or hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So, para mabigyan sila ng chance, more chance na matapos sila yung pag-aaral nila para din sa career growth nila and for self-fulfillment din. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you next time. Bye!